Nawala ba? Coyote, ikaw na. Ayan. Magandang hapon. Magandang hapon din sa ating mga kasama at sa media. Ako'y nagpapahayag ng aking pagsuporta, pakikiisa sa laban ngayon na kinakaharap ng ating profesor na si Mario. Siguro hindi lang sa kanya kundi lahat ng mga manggagawa sa mga eskwelahan na biktima ng tanggalan. Yun ay nakakalungkot dahil sa itong ating mga teachers ay mga nag-aral ng 4 na taon para paghandaan yung kailang pagkatrabaho. Pero parang pangkaraniwan ding manggagawa sa pabrika kung ituring na anytime ay pwedeng tanggalin kapag na kagalitan o na hindi nagustuhan or gusto magbawas ng ating mga manggagawa para proteksyonan yung kanyang kinikita. Yan ay nakakalungkot na hanggang sa ngayon sa maunlad na sitwasyon na ay wala pa ring pagbabago ang kalagayan ng ating mga manggagawa. Wala siyang karapatan na ipagtanggol yung kanyang sarili o irespeto yung kanyang mga karapatang nakasulat sa ating konstitusyon. Ngayon lang ay meron tayo na, madadagdag yan, dahil ngayon lang ay meron tayong halos 9 million na mga manggagawang walang trabaho o kulang sa trabaho. At yun namang mga manggagawang may trabaho, karamihan yan ay kontraktual. Halos 80% ng ating mga manggagawa ay kontraktual. Dahil 80% din ng ating mga manggagawa ay nasa informal sector. Yung pinakamasamang kalagayan ay nararanasan ng mga nasa informal. Kaya 20% lang yung nasa formal, pero anytime na gustuhin ng management tulad ng ginawa kay Prof. Mario ay pwedeng tanggalin. Matatapos na yung termino ni Pangulong Marcos, nakakalahati na at magsosona sa July 28. Pero walang nagbabago sa kalagayan ng ating mga manggagawa. Bukod sa mga maraming walang trabaho o kulang sa trabaho, mababa pa rin ang kailang sweldo. Yung na 200 pesos ng mga manggagawa hanggang ngayon ay hindi pa ibinigay. At sa halip na national wage, itinulak sa Regional Wage Board, kaya ang binigay sa NCR ay 50 pesos lang. Napakalayo doon sa hinihingi ng mga manggagawa. Actually, yung 200 ay compromise yan dahil talagang ang kailangan ng mga manggagawa ay dagdag na 750 sa bawat araw. Dahil 1,500 ang kinakailangan ng mga manggagawa. Pero kahit na hindi yun ang sundin ay sa gobyerno, ang 695 na sahod ngayon ay malayo doon sa 1,207 na sinasabi ng gobyernong dapat swelduhin ng ating mga manggagawa. At bukod dyan, problema pa rin ng ating mga manggagawa ang napakataas na presyo. Mababa na yung sahod mo o kaya wala ka na ng trabaho, puro diskarte na lang. Ang taas pa ng presyo ng bilihin at ng serbisyo. Yung kuryente, yung tubig, napakamahal. Bigas, mataas pa rin ang presyo. Pagpapaaral, mataas pa rin ang presyo. Kaya hirap na hirap yung ating mga manggagawa ngayon. At nagagawa pang abusuhin ng katulad ng isang bilyonaryong si Henry C. na pinakamayaman pag pinagsama-sama yung yaman nila sa buong Pilipinas, pero gawing kontraktual, tanggalin sa trabaho yung mga manggagawa kahit ito'y lumalabag sa mga proseso ng panuntunan ng ating gobyerno. Nilalabag niya. Pabor na nga ang mga batas at patakaran para sa mga kapitalista. Nilalabag pa yung basic rights ng ating mga manggagawa. Ay kung nagagawa yan ni Henry C., ay di paano pa kaya yung mga maliliit na kumpanya, lalo na doon sa mga informal.
Ganyan yung kalagayan ng ating mga manggagawa. At nangyayari yan dahil yung ating gobyerno mula noon hanggang sa ngayon ay pabor, kakampi, o hindi, kung hindi man masakit sa tainga, ay tuta ng mga malaking korporasyon at negosyanteng katulad ni Villar at ni Henry C. nila Gokong Wei. Hawak sa liig yung ating gobyerno. Kaya't ang mga batas na ginagawa nila o patakarang ginagawa nila ay pabor sa mga big business katulad ni Henry C. Pabor na nga sa kanila yung mga tungkuling dapat nilang gampanan in respect doon sa mga manggagawa ay nilalabag pa rin nila. Kaya marami yung mga nangyayaring katulad na nangyari doon kay Professor Mario sa ngayon na basta lang tinatanggal, binibigyan ng mababang sahod at binibentahan ng napakataas na presyo ng bilihin. Kaya kinakailangan talaga na magkaroon ng pagbabago sa sistema ng ating politika. Kinakailangan nating magsama-sama sa darating na SONA, bitbitin natin yung ating magkakaiba pero magkakaisang problema ng mababang sahod, mataas ang presyo, walang karapatan. Hanggang sa ngayon, yan ang bitbitin natin sa ating SONA at mangarap tayo na pare-pareho na magkaroon tayo ng gobyerno na hindi para sa ilan na mga bilyonaryong kapitalista, kundi para sa mga teacher, para sa mga vendors, para sa mga magsasaka, para sa mga manggagawa, para sa mga driver, at para sa sambayan ng Pilipino. Yun lamang, Raquel. Maraming salamat sa inyo.